Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang liblib na baryo sa Mindoro, may isang maliit na kainan sa gilid ng kalsada. Nakilala sa murang pagkain at masarap na putahe. Ano man ang oras, umaga, tanghali o hating gabi, laging may mainit na bulalo, adobo at sinigang na nakahanda. Ang may-ari nito ay si Aling LB. Isang matandang babaeng matipid magsalita, pero laging nakangiti sa kanyang mga suki. Bagamat maraming nagpapasalamat sa sariwang karne sa kanyang lutuin, may kakaiba sa kanyang tindahan. Wala siyang alagang baboy o baka, at ni minsan ay hindi siya nakikitang bumibili ng paninda sa palengke. Ngunit hindi ito pinansin ng mga tao. Dahil sino ba naman ang tatalikod sa murang pagkain? Isang gabi, dumaan sa kainan si Mang Tonyo, isang veteranong driver ng jeep. Dahil sa pagod at gutom, nagpasya siyang kumain ng adobo at kanin. Habang ngumunguya, napansin niyang kakaiba ang tekstura ng karne. Masyadong malambot, halos natutunaw sa kanyang bibig. Nang tingnan niya ang natitirang peraso sa kanyang plato, may napansin siyang maliit na bagay na nakasingit sa pagitan ng mga hibla ng laman. Isang kuko. Napasinghap siya at napatingin kay Aling LB na nakamasid sa kanya. Mula sa kabila ng dulo ng tindahan, may bahagyang ngiti sa labi. Hindi siya nagpapahalata at dahang-dahang ininom ang natitirang sabaw upang hindi makatawag ng pansin. Nang matapos, nagbayad siya at lumabas. Pero sa halip na umuwi, nagtago siya sa madilim na bahagi ng kalsada upang magmanman. Pagsapit ng hating gabi, nakita niyang may isang estranghero na dumating. Isang lalaking tila napadpad lang sa baryo. Pinapasok siya ni Aling LB sa loob ng kainan. At nang sumara ang pinto, unti-unting nawala ang liwanag sa loob. Lumapit si Mang Tonyo sa bintana at sumilip. Sa madilim na silid, nakita niyang si Aling LB ay hindi na mukhang isang payat na matanda. Ang kanyang katawan ay lumaki. Ang kanyang balat ay umitim na parang balat ng kalabaw. At ang kanyang kuko ay humaba na parang matalim na itak. Bago pa makapagsalita ang estranghero, sinunggaban ito ng matanda at sinaksak ang matulis nitong kuko sa leeg ng lalaki. Agad niyang sinipsip ang dugo nito. Habang ang walang buhay na katawan ay iniwan niyang nakatiwangwang sa sahig. Ilang sandali pa, pinuhat ni Aling LB ang bangkay
at ipinasok ito sa isang malaking palayok sa likuran ng kainan. Hindi nagtagal, isang masarap na aroma ng nilulutong sabaw ang lumaganap sa paligid. Nanlambot si Mang Tonyo sa nakita. Nanginginig siya habang unti-unting umaatras. Laman ng tao ang inihahain ni Aling Elby sa kanyang mga suki. Kinabukasan, agad niyang ipinaalam sa mga taga-baryo ang kanyang natuklasan. Hindi sila agad naniwala. Pero nang hukayin nila ang likuran ng kainan, bumaliktad ang kanilang sikmura sa natuklasan. Isang hukay na punong-puno ng bungo, tadyang at buto ng tao. Ang ilan sa mga ito ay may damit pang suot at may natitirang hibla ng buhok. At ang iba ay halatang bagong itinapon lamang. Dahil sa galit at takot, nilusob ng mga taga-baryo ang tindahan ni Aling Elby. Subalit nang buksan nila ang kanyang pinto, wala na ito roon. Tila naglaho siyang parang bula. Sa halip, sa dingding ng kanyang kainan, may iniwang sulat na nagsasabing, "Marami pa kaming tulad ko. Kahit sunugin ninyo ang kainan, may ibang magtatayo nito." Sinunog ng mga taga-baryo ang buong kainan. Umaasang matitigil na ang sumpa ni Aling Elby. Ngunit makalipas ang ilang buwan, isang bagong tindahan ang itinayo sa kabilang baryo. Isang bagong matandang babae ang nagluluto. May parehong ngiti at nag-aalok ng murang pagkain. Minsan, may nagtanong sa kanya kung anong sikreto ng kanyang lutuin. Ang sagot ng matanda, sikreto ng pamilya Iho. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.